Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga text sa Bible. Ang ikasampung tanong po ay, hindi ba't ang linggo ang araw ng Diyos, Pastor? Maraming salamat po at sa pagpapatuloy po natin pong pag-aaral, marami po nagsasabi po kasi na ito daw po ang Lord's Day, ang Sunday. Na ngayon po, atin pong alamin yung salitang Lord's Day na madalas po nating naririnig tuwing Sunday at yung ibang sinasabi nila ay nasa Biblia daw po. Now let us consult the Bible mga kapatid and let us not be deceived sa mga preaching ng mga ibang mga preachers, but let us read our Bible. Okay po? Atin po unahing basahin mga kapatid dito sa aklat ng Isaiah, sapagkat dito po ay binabanggit po si Propeta Isaiah mga kapatid patungkol po sa Lord's Day. Ito pong Isaiah 58 verse 13. Ito pong binabanggit mga minamahal na mga kapatid. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y namamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-usap tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Muli ay inulit po mga kapatid na ang Lord's Day, ito po ay ang araw ng pamamahinga. Sa part 1 po ay nalaman po natin, kung niyo pong naalala, na ang araw ng pamamahinga ay may kaakibat po sa English na Sabbath Day. So therefore mga kapatid, the Lord's Day is no other than the Sabbath Day. One more verse mga kapatid na kayo pong babasahin. Dito po sa Matthew 12 verse 8. Dito po ang pagkakabanggit mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi po dito, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng Sabbath or pamamahinga. So therefore mga minamahal na mga kapatid, the Bible speaks of the Lord's Day dito po sa aklat ng Revelation 1 verse 10 na aking pong babasahin po sa inyo sapagkat iba po ang context po nito mga kapatid. Okay? Hindi po ito literal day ng linggo or what day, pero meron pong ibang reference po dito. Sabi po dito, noon ay araw ng Panginoon at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Okay? Yan po ang sabi po ni John the Revelator. So the Lord's Day does have a special day. Mga kapatid, tanda po ninyo ito. Yung Lord's Day po na binabanggit sa Revelation 1 verse 10 ay iba po din doon or meron pong ibang konteksto doon po sa Isaiah 58 verse 13, even sa Matthew 12 verse 8. Alam niyo po pa mga kapatid, even the prophets and even Peter himself, nung ginamit po nila ang salitang Lord's Day, ito po ay day of vengeance o paghihiganti ng Panginoong Diyos. Ito po ay day ng kaligtasan ng mga saints or ng mga banal. Okay? But never in the Bible that the first day of the week which is a Sunday ay ginamit po bilang Lord's Day. Mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. Okay po? So, the only day the Lord has ever blessed and claimed as His own is the seventh day, the Sabbath day. Okay? Even though, yes, may mga teksto po sa Bible, sa New Testament lalong higit, na ang mga disipulo po ng Panginoon, ang mga apostoles po ng Panginoon, ay nagtipon sa unang araw ng linggo. Well, wala pong masama. Kung Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, kayo po ay magtitipon-tipon para sa isang banal na gawain. Again, hindi po masama po iyon. However, kahit po ang mga disipulo po ay nagtipon-tipon sa unang araw ng isang linggo, it doesn't mean na ito po ay Lord's Day. It doesn't mean na ito po ay binlessed ng Panginoon because what He blessed during the creation week, the first week of this world, yung creation week mga kapatid, wala pong ibang ginawa ang Panginoon kundi binless, sinsanctified at nagpahinga po sa ikapitong araw. Never pong ginawa ng Panginoon iyon, yung binless, sinsanctified at nag-rest doon po sa unang araw ng linggo. So that is very clear, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. It is not Sunday, the Lord's Day, but still,
the holy day of the Lord is the Sabbath day, the seventh day, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ika-11 tanong, hindi ba dapat nating panatiliing banal ang linggo bilang parangal sa muling pagkabuhay ni Kristo? Pastor? Alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, napakarami na po nagtanong po sa akin yan. Eh sabi po sila, Pastor, I would like to worship God, Jesus, who was alive. Totoo naman po kasi ang account ay nagsasabi sa atin, ang history po nagsasabi sa atin, even the text from the Bible, that Jesus Christ was resurrected on the first day of the week. And there are many texts na nagsasabi po doon. Sabi po nila, by the way, ito po mga nagsasabi po sa akin mga kapatid, ay talagang sila po ay sincere. They are asking questions sincerely from their hearts. Sabi nila, Pastor, di susambahin ko na lang ang Panginoon sa araw ng linggo sapagkat siya'y nabuhay sa araw ng linggo. Ayoko siyang sambahin sa araw ng Sabado. Kasi nga, sa Sabado, di ba, Pastor, patay siya at nasa libingan siya. May point? Yes. May logic? Yes. But mga kapatid, again, regardless of any points or any reasonable reasonings, may ganun bang word? Reasonable reasoning. The truth is truth. No matter what, how good you are in logic, mga kapatid. Because, ang sabi po mga kapatid ni Pablo, sa Romans chapter 6 verse 3 to 6, akin pong babasahin sa inyo mga kapatid. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa mga tuwid tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating kasalanang pagkatao at hindi na tayo maalipin pa sa kasalanan. Totoo po yun. Totoo po yung sabi ni Pablo mga kapatid na yung kamatayan po ni Kristo ay ganyan po ang ating kamatayan. Ang pagkabuhay ni Kristo ay dun po ating pagkabuhay. Pero mga kapatid, hindi po ito ang context or wala pong kinalaman po dito ang issue ng Sabbath. Yes, when you accept Christ, when you believe in Christ, His death will be your death. His resurrection will be your resurrection. Wala pong kinalaman ang issue po dito ng Sabbath day. Okay? So, para sa tanong po number 11, pwede ko bang sambahin ang Panginoon sa araw ng linggo? Wala pong problema. You can worship God on the first day of the week. But the issue here, mga kapatid, what day should I hallow? Ibig sabihin po ng hallow, aking gagawing banal, aking ipapangilin. Ibig sabihin, I will separate it for my special worship to the Lord. In fact, the Lord require us, or the Lord is happy if we worship Him every day. But especially doon po sa kanyang sineparate na kanyang binless, kanyang sinanctified, at kanya pong pinahingahan. The seventh day, mga kapatid. So, wala po tayong mababasa pong teksto sa Bible. Kahit balik-tarin po natin po ang Biblia, even the disciples, hindi po sila nagbanggit mga kapatid na, na nabuhay si Kristo ng araw ng linggo ha, doon na ang banal na araw, linggo na. Never po itong binanggit sa Biblia mga kapatid kasi po yung ating pong binasa sa Romans chapter 6 verse 3 to 6 ay iba po yung context po noon. Wala pong kinalaman ang Holy Sabbath Day po doon mga kapatid. So, we honor Christ by obeying His direct commands. John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Wala pong substitute mga minamahal na mga kapatid. Wala pong man-made tradition ang dapat sundin. Salamat po, Pastor. Sa ika-13 tanong, hindi ba mapanganib na pakialaman ang batas ng Diyos? Pastor? Atin po masahin mga kapatid, hindi ba mapanganib? Yes, of course. Napakapanganib po mga kapatid. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, Deuteronomy chapter 4 verse 2, ito po ang binabanggit. Huwag ninyo itong daragdagan ni bawasan
sundin ninyo ang mga utos na binigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Kailangan ba daw dagdagan mga kapatid? Hindi. Kailangan ba daw bawasan? Hindi. Sino po nag-utos? Si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan mga kapatid. Hindi po dapat ito dagdagan o bawasan. Napakamapanganib, mga minamahal na mga kapatid. Every word of God is pure, according nga po sa Proverbs verse 30, chapter 30, verse 5 and 6. Every word of God is pure. Do not add to His words, mga kapatid, if we will do that, He will rebuke us or punish us. May tanong bakit pastor? May ginagawa ng tampering or pagdadagdag sa salita ng Panginoon, bakit hindi sila pinaparusahan? And by the way, mga kapatid, there will be a judgment day for them. Okay, not now, but God has His own timetable in judging them. Sabi nga po dito, God has forbidden people to change His law, either by deletion or addition. Tampering with God's law is one of the most dangerous thing a person can do. So, mga kapatid, let me ask you a question. Since ang tao ay nag-a-attempt at nag-attempt, and yes, he was so successful in changing laws and times. Tanong mga kapatid, sino po ang atin pong susundin? Mga kapatid, ang tao po ba or ang Diyos? But for me and my house, sabi nga po ni Joshua, we will serve the Lord. No matter who is the majority or we are the minority, as long as this is truth from God's word, I will obey it.